Hindi po namin layunin na pag-awayin ng mga tao. Sa mga sandaling hindi mapipigilan ang silakbo ng damdamin, humihingi po kami ng pag-unawa at pasensya. Hangad lang po namin magserbisyo at tuldukan ang mga suliranin ng pangkaraniwang Pilipino. Maraming salamat po. Kapit-kapit na ba ang mga problema nyo? Pues, don't hesitate na lumapit sa amin. Laging tandaan, we've got your back para solusyonan ang mga yan. Dahil pag may issue, wag nang palakin, ating harapin face to face. Ako ang inyong lingkod na never kayo lolokohin, Alex Calleja. Hello rin sa mga loyal sa pakikisaw-saw sa mga issue ng ating mga saw-sawera dito sa studio. Mapagkakatiwalaan naman sila para mapanatiling kapayapaan sa studio. It's our morning referee na sina Marife 1 at Marife 2. Mawawala naman ang sakit ng ulo dahil sa kabit-kabit na problema sa tulong ng ating medical personnel from Medic 1. At siyempre, tapat and on point naman ang words of wisdom ng ating mga trio tagapayo. The beautiful attorney Lorna Kapunan. The debonair Dr. Love, Brother June Banag. And the luscious Dr. Camille Garcia. Sila ang ating wonderful trio tagapayo. Eto na ang pinaka-loyal na masolusyonan ng mga issue, ang Queen Mother. It's Mama Wonderful, Mama Carla Estrada! Yes, good morning, good morning. Good morning, Trio Tagapayo. At syempre, good morning sa lahat. Good morning, Kuya Alex. Nang gagalaiti sa galit ang isang ginang. At akala kasi niya, busy sa pagtatrabaho ang kinakasama. Pero mukhang ubos oras sa kinahuhumalingan. Si Anghel pero hindi Angel. Pag-uusapan natin yan mamaya. Ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face! Ikaw, Turat, walang hiya ka. Inanakan mo ako ng 7 taon-taon, halos walang pahinga. Nagagawa mo pang mambababae? Ngayon, magharap-harap tayo ngayon dito sa face to face. Kasama natin si Elvira. Elvira, ano ang inirereklamo mo dito sa face to face? Inirereklamo ko po yung asawa ko po na malandi. Bakit mo nasabi? Ano bang paglalandi itong ginagawa ni Fred? Kasi po, akala ko po kasi talaga na bihira na po siya umuwi kasi kinakatwiran po niya na bawal na raw po, laging uuwi daw po kasi stay in po siya sa trabaho niya eh. Gaanong katagal na kayo nagsasama? 9 years na po. 9 years. Kayo ba ay kasal? Live-in lang po. Okay, kinakasama mo. Okay, may anak kayo? Opo, 7 Ilan? po. 7? First time ba ito na ikaw ay namroblema sa sinasabi mong pagsisinungaling niya? Nung una, hindi naman po yung mga problema namin, hindi naman po tungkol po sa mga pambabae po. Ngayon po kasi, iba na po talaga yung problema ko ngayon. Yun na po yung tungkol na po sa pambababae niya. So ngayon mo lang to na pinoproblema, yung pagloloko niyang sinasabi Opo. mo. Gaano na ito katagal? Nag-umpisa po ito nung January po. So etong 3 buwan, kinompronta mo ba siya, Elvira? Nung una po, nung nagpaalam po siya, bali, pumayag nang po ako kasi akala ko yun po talaga kasi yung sabi sa kanya. Nung ano po, na ano ko na bakit yung padala niya? Kasi dati po kasi yung mga pinapadala niya sa akin, mga pinakamalaki po pinapadala niya sa akin every week, 4K po eh. Nung nagtagal po, inabot na po ng mga ilang weeks,
bigla po laging 1.5 na lang po yung pinapadala niya. Kailan mo siya huling nakausap tungkol dito? Huling kausap ko po sa kanya, bali nung ano po, bago po magkatapusan ng March. Tapos hindi na kayo nagkita? Hindi na po. Kasi bihira na lang po siya magpakita eh. Grabe ano, siya ang kumare ni Elvira na nagsumbong tungkol sa pambababae ni Fred. Bebe, pasok! Bebe, ano ang eksaktong isinumbong mo kay Elvira? Ito ba ay talagang nakita mo? Hindi po, yung asawa ko po. Yung asawa mo ang nakakita Opo. at kwento sa'yo. Opo. So anong kwento? Yun- Bago mo ikwento, magbabalik ang... Face to face! Bebe, totoo bang pabebe ka? Hindi po. Ay, hindi. Okay. So, okay, kwento mo na sa amin, paano mo nalaman na may ibang babae si Fred? Yung asawa ko po kasi nagsabi po sa akin, yung asawa ko po, tsaka si Fred po, Magkasama po sa trabaho. Opo. Ngayon po, So, minarites Opo. ng asawa mo sa'yo, itong si Fred. Anong sabi? ang sabi po, yung asawa niya raw po, na si Fred, at saka yung si babae po, si Angel po, lagi po nagkikita. Yung housekeeping po kasi yung babae. Nag-housekeeping. Opo. But ano ba kino-construction nila? Kasi Hotel? po, hotel po. Hotel po. Hotel yung kino-construction ng asawa mo at asawa ni Elvira Opo. na patapos ng hotel. Opo. Kasi may housekeeping na Opo. Yung housekeeping doon, ang binababae ng asawa Kaya ni baka Elvira. nire-renovate lang yung hotel. Pwede Or ganun. renovation, pwede. Ganito po yun. Nung ano po kasi, pumunta po siya sa bahay. Tapos parang naiilang pa nga po siya eh. Kasi parang nahihiya daw po siya na parang meron daw At saka nakakatakot yun, magsumbong ng ganon. Kasi alam mong pwedeng ikasira ng buong pamilya. 'Di ba? Opo. Okay, go. Tapos sinabi lang naman po niya na kinuwento lang naman daw po sa kanya ng asawa niya. Di, syempre, na-curious po ako. Tinanong ko po siya. Sabi ko, ano ba yun? Sabi ko, sabihin mo na kasi. Sabi niya, alam mo, sabi ng asawa ko, yung asawa mo raw, mayroon daw dong babae sa trabaho niya. Yun po yung sinabi. Sabi ko, ha? Sabi ko, totoo ba yan? Sabi ko po sa kanya. Nag-concern lang naman daw po siya kasi gawa nga ng naaawa nga po siya dun sa mga bata sa akin. Kaya po nasabi po niya. Tapos sabi ko naman, edi, pag ganun pa pala, kaya pala hindi na siya umuuwi palagi sa bahay dahil meron na pala siyang kinalulukuhan doon. Anong naramdaman mo, Bebe, nung sinabi mo to lahat kay Elvira? Anong naramdaman Gumaan mo? po yung pakiramdam ko. Yan ang tunay na kaibigan. Gumaan ang Opo. pakiramdam mo. Kuya Alex, itanong mo muna ang first question sa ating mga sausawero at sausawera. Maraming salamat, Mama Carla. Ilabas na ang mga cellphone para sagutin ang ating first question. Kung nagloko ang jowa mo at may anak kayo, alin ang mas kaya mo? A. Tiisin ang pagluloko niya, magtiwala na magbago alang-alang sa mga anak. B. Hiwalayan ko na, bubuhayin ko mag-isa ang mga bata pero magsusustento pa rin siya. Ayan. Okay, boto na. Tingnan natin ha. Ang question lang natin ay, titiisin mo ba para sa mga bata o hiwalayin mo na? Maraming sumagot sa ating mga sausawero at sausawera na hiwalayin daw at bubuhayin na lang niya ang mga anak na mag-isa kaysa naman magtiis siya sa manlulokong asawa. Yan. Back to you, Mama Carla. Maraming salamat, Kuya Alex. Tawagin natin ang babaeng sumira raw sa relasyon ni na Fred at Elvira. Angel, pasok! Malandi ka! Kapit ka! Napakalalaki mo! Napakawalang hiya mo! Ang kapal na mukha mo lalo! Maraming anak. Hindi mo naiisip
relasyon ba kayo ni Fred? Wala po, ma'am. Wala! Wala! Talaga ang totoo, malalaman natin sa pagbabalik ng... Harapin mo, face to face! Bago tayo magpatuloy, Angel, kasi napag-alaman namin na kayo pala ni Elvira ay magkasama bilang housekeeping noon. So magkakilala pala kayo. Bakit ikaw ay pinagbibintangang kabit ng kinakasama ni Elvira? Hindi ko po alam sa kanila. Wag Hindi mong mo itanggi. alam, pero bakit nakita ka raw ng asawa ni Bebe na kayo ay... Nag-uusap po, ma'am. okay. Ano ba ang relasyon nyo ni Fred? Magkaibigan, magkakilala. Opo. Bakit nadadawit ang pangalan mo sa pangyayari? Hindi ko po alam sa asawa niya, ma'am eh. Kung bakit ganun, sinisiraan na lang po ako eh. Ayusin mo yung mga sinasabi mo, ha? Oo, talaga ba? Mama Carla, gusto ko magkwento kasi, isang mo ba nakita kasi yung si Angel sa si Red? Sino ba yun? Paano ba kunento sa inyo? Yung asawa ko po, nakikita na hindi pa po ang time na paglilinis po, nandun na po siya, nakikita po siya. Saan? Sa loob po ng site. Sa loob ng site. Okay. So kung nakikita, sino kasama niya? Si Fred po. Eto po, napunta po doon nang hindi pa po time ng... Tapos ang laging kausap ay si Fred. Opo. Ano ang totoo, Angel? Bakit ka nandoon at ano? Naano ko po siya muna pagkain po, ma'am. Bakit? Kain. Iba na yung pinapakain mo sa asawa ko! Kasi malandi ka! Oo, talaga ba? Oo! Oo. Abot alam mo, kaya kung Oo, talaga? Matapang Okay. ka, ikaw na ngang kabit? Oo. Naman eh. Ikaw na ngang kabit, ikaw pa matapang! Ang galing mo naman! Bakit mo dinadala ng pagkain si Fred? Lagi po kasi kami magkausap po, ma'am, ni Fred. Kinukwento po sa akin yung about po sa asawa niya na ganyan po, pabaya po. Hindi po maalaga Hindi po. mo pabaya sa dami ng anak ko, papabayaan, uunahin ko pa ba siya? Sa asawa mo, di ba? Uunahin ko pa ba yun? Kaysa sa mga anak ko? Kasi nga, dami kinukwento ng asawa mo about sa'yo. Oo, ganon. Oo. Kamo, nilalandi mo yung asawa ko. Oo. Siyempre, malandi din yung asawa ko kung ano rin sasabihin bakit sa'yo. naman sa'yo ikakwento? Diba? Dahil I'm sure may mga kaibigan din siya. Magkasama, ma'am. Ha? Madalas po kami magkasama. Oo, kasi gusto mo lagi kayo magkasama kasi malandi ka. Hindi ka naawa, maliliit pa anak niyan. Hindi ka na naawa sa mga anak namin. Maliliit pa mga anak niyan. Teka, nararamdaman mo ba na may gusto sa'yo si Fred? Meron po, ma'am. Wow, napakaganda mo naman. Oo, ang ganda-ganda mo. Parang gustuhan ka talaga. Palibasa Okay. ka laking malandi. Ikaw, wala ka bang gusto kay Fred o meron? Meron naman po. Meron. O, di ba? Malandi ka! Malandi ka kasi! Malandi ka! Ingat kayo dyan ha, ingat yung audience dyan ha. Malandi ka, di ba? Kumusta yung audience? Tulong ka ka! Akin ang ginawa! Pito anak niya. Galing mo! Sunod. Hindi ka naawa. Galing mo! Ha? May mga anak ka ba, Angel? Meron po, ma'am. Ilan? 3 po. May anak kang 3. Asan yung asawa mo? Hiwalay po, ma'am. Paano mo kasi Okay. malandi yan? Bakit ka, kanina dinedenay mo na wala kayong relasyon, pero may gusto kayo sa isa't isa? Ilang buwan na kayong nagkakagustuhan sa isa't isa? Mga 2 buwan po. 2 buwan. 2 buwan! Na hindi! Sa tagal nyo? Sa tagal nyo? So, diretsahang tanong tayo, Angel, para maayos natin. Kasi away din na mag-asawa to, pero kasi ikaw yung dahilan. Opo. May relasyon ba kayo? Wala po, ma'am. Wala kayong Wala, relasyon. tapos sabihin mo, may gusto ko sa asawa ko. Umamin ka na nga eh. Teka, Angel, At ayaw mo nagkakagustuhan kayo ng 2 buwan na mahigit, pero wala kayong relasyon. Ano Ayaw mo ang pang ano aminin, ang malandi ka. level? Ano ang tawag diyan sa ganyang ano? Anong level 'yan? Gusto lang niyang magpagalaw sa asawa ko. Carla, Angel! Ano? Angel, may halikan? Wala po. Gusto niya yung saging ng asawa ko. Gusto niya. Angel! Hindi! Angel! Angel! Diba? Angel, may holding hands? Meron. O, di ba? Tapos sasabihin mo, wala kayong relasyon. Malandi ka. Angel! Mahilig ka sa saging ng Angel! asawa ko. May I love you sa text? May ano? Galing. Di ba? Meron wala. Naniligaw po asawa niya, ma'am.
Ano no? Nanginiligaw. Nanliligaw sa'yo. Pero bago tayo magpatuloy, Doc Camille, bakit ba naghahanap pa ng iba ang mga taong in a relationship na? Thank you, Mama Carls. Magandang araw po. Okay. Alam mo, pag nag-cheat or sabihin na natin nangangaliwa or nanloloko ang isang tao, may mga kadahilanan na unang-una yung unsatisfactory yung relationship. Ibig sabihin, feeling nila hindi sila ang tawag to, hindi maganda yung kanilang pag-uusap, hindi maganda yung kanilang relasyon, yung mga gusto niyang mga needs, yung mga pangailangan niya, parang hindi nakukuha. Pangalawa, may mga tendency kasi na sinasabi natin, lalo na yan opportunity para sa ibang mga kalalakihan yung pareha silang nandun sa lugar na yon, di ba? Palagi nating may sinasabi na, paano kung ang palay na ang lumalapit sa manok? Di ba? Hindi ba natin tutukain yung palay? Oo, Yung mga lalo na ang manok ay mahina. Mahihina ang mga manok. Hindi, sa manok, mas madaling hulihin pag nakatali. Ah. Kaya may mga pagkakataon na ito ay sinasabi nating opportunity dun sa mga ibang tao. And then, yung iba, excited sila sa mga new experiences na kahit na meron silang binabaliwala nila yung pagkakaroon ng 6 or 7 anak, at the same time, ang isipin nila, adventure to. Mas adventurous, mas gusto nila na merong risk. Kahit na nahuhuli sila, sasabihin nila hindi totoo. Pero talagang nandun yung risk factor. Ang karaniwan sabihin na natin doon sa pagloloko na ganito, hindi talaga natin masasabi na ang pagloloko ay isang mental disorder. Pero pwedeng kaakibat nito yung personalidad nila kung bakit ganito. Pwedeng ang isang tao ay sinasabi nating merong narcissistic personality dahil ang pakiramdam nila oy, ang dami nagkakagusto sa akin. Pangalawa, pwedeng ADHD dahil kasi merong ADHD in adult na ang pakiramdam ay may atensyon na hinahanap sila na nakikita nila sa ibang tao. So maraming kadahilanan, Mama Carls, pero hindi ibig sabihin ito isang mental disorder. Maraming salamat, Doktora Camille. Huwag na nating patagalin pa! Ang lalaking pinag-aagawan ni Elvira Guwapo to. at Angel Guwapo to. Guwapo to. Fred! Pasok! Guwapo to. Oh, magugulpe. Magugulpe. Oy! Alam mo ba ako talaga? Manyak ka! Manyak ka! Manyak ka! Manyak! Ngayon lang kita ng Royal Rumble. Dati, dalawa na inawat namin. Ngayon lang nakita ng grupo. Uso pa naman yun sa wrestling. Royal Rumble! Kuya Fred, ano nangyari? Ano nangyari sa kinakasama mo ng 9 na taon, tas 7 anak nyo? Paano kang nahumaling sa iba? May pagkukulang. Ano? Kasi po, nung umuwi ako sa bahay, bali, Mahaba ba yung kwento mo? hindi po. Hindi naman. Pero mamaya natin pakikinggan yan, ha? Magbabalik ang... Face to face! Hanapin mo, face to face. Fred, ang sabi ni Angel, ikaw ay nanliligaw sa kanya. Paanong nangyaring nahulog ang loob mo kay Angel? Po, sa kanya ko po nakita yung mga bagay na hindi ko po... Malandi ka lang kasi. Ganon. Hindi Kay ka Angel mo nakakumpleto. nakita ang mga bagay na hinahanap mo sa kinakasama mong si Elvira. Hindi ka nakakontento sa asawa mo. Oo, sa 9 na taon. First time mo bang nahumaling sa iba? Ngayon lang po. Ngayon lang. Anong... Malandi ka. Hindi, diba? Kasi umaamin at nagsasalita. Ngayon, tignan natin bakit, ano ang dahilan. Pag umuwi po ako ng bahay, dati umuwi po ako ng bahay sa amin, lagi pong ang bungad ng asawa ko ay pera.
Natural, ibubungad ko yung pera. Wala ka namang binibigay eh. Sa dami ng pinapakain mo, natural hahanapan kita ng pera. Bungad ay pera, hindi ka na nakaramdam ng pagmamahal ng isang asawa. Parang ang dating mo na lang ay pera-pera na lang. Ganun ba ibig mong sabihin? Pinagtatrabaho ka na lang. May trabaho ka ba, Elvira? Sa bahay lang po. Kasi paano po ako makapagtrabaho? Sinunod-sunod niya po yung pag-aanak ko po. Okay. Napakasiloso rin po niya. Oo. Ate Elvira, hindi namin inaano ni si Fred. Kasi isa o 5 ang anak, obligasyon mo yon na talagang sustentuhan ng anak. Pero ikaw din kasi yung nagbubuntis. So, hindi lang si Fred yon ha. Kumbaga, pag sa paggawa ng anak, ay lalo na ang babae ang may kakayanan na talagang magbuntis. So, ginusto mo din na dumami rin ang anak ninyo. Sa akin lang po talaga, hindi ko na po talaga ginusto. Kasi napakasiloso po niya, lagi po kaming nag-aaway. Lalo na po pag nakakainom siya, pag hindi ko po siya pinagbibigyan, nananakit, tapos kung sino-sino pong pinagsisilosan. Totoo ba yan, Fred? Namimilit pa po yan. Diba? Kaya hindi po nakakapagtaka kung bakit hindi siya makontento, kaya pinatulan niya yung pagmumukha niyan. Diba? Sawa na kayo. Okay, Fred, ang pinag-uusapan kasi namin kanina nung nag-uumpisa tayo ay hindi na naibibigay ng sapat na sustento o ang sweldo mo na dati ay 4,000, ngayon 1,500 na lang. Totoo ba? Opo. Saan napupunta yung ibang pera? Yung date po namin. Pag ginagawa mo yung mga bagay na to, Kuya Fred, hindi mo ba naiisip ang mga anak mo na hindi na nga sapat ang 4,000, kumuha ka pa ng isa pang pagkakagastusan? Mag-aaral lahat ng mga anak mo. Naisip ko naman po. Naiisip mo. Parang papunta tayo doon, ano? So mamaya pag-uusapan niya, yung 12 years old mong anak nagtatrabaho na. Opo. Kasi halos di na po siya nakakasustento. Elvira, Hindi na po sa kapag-aral yung anak ko. okay, Elvira, alam mo minsan tayong mga nanay, kailangan tayong matuto din na mamuhay, ha? Magtrabaho at lahat. Naiintindihan natin kasi ang hirap ang 7 Talagang di ka makakapagtrabaho nun. Hindi po talaga. Tatlo po yung ginagatas ko. Tapos yung panganay ko lang po yung tumutulong sa akin. Minsan po natutulog kami, wala kaming kain pag hindi po siya nakakapagpadala. Ano ang trabaho ng panganay mo? Babae ba to? Nagtitinda po ng bibingka. Binabae po. Okay. Alam mo, palakpakan natin ang ating mga LGBTQ, no? Kasi sa ganyang pagkakataon talaga nakakatulong sila sa mga... Lang siya lang po talaga yung nakakatulong po. Diba? Paano nag-stop siya sa pag-aaral? Hindi naman po. Minsan alternate po. Pag wala po talaga kaming masaing, sinasabi ko po, anak, baka pwede kasi wala tayong pera. Di Oo. nagpadala yung papa mo. Dapat hindi na istorbo ang pag-aaral niya. Pag-aaralin ko siya, sabihin mo sa kanya. Diba para dire-diretso? Oo, ha? Kausapin ko yung panganay mo, magtapos siya ng pag-aaral kasi mas malaking maitutulong niya sa pamilya niya kapag nakapagtapos siya. Dahil makakakuha siya ng maayos na trabaho na maganda ang Napakabait po sweldo. ng bata na yun. Oo, Kasi sige. pagdating po sa bahay, siya pa po nag-aalaga sa mga kapatid niyang iba. Oo, pero gagawin ko to para sa future ng panganay mo, hindi para kay Fred at sa iyo, ha, Ate Elvira. Kasi kailangan nyo rin intindihin pa yung iba niyong mga anak. Pero ngayon, balikan muna natin, Kuya Alex, ang final question para sa mga sausawero at sausawera. Maraming salamat, Mama Carla. Mga sausawero at sausawera, sagutin na ang second and final question. Ito hindi tama pero nangyayari ang ganyan na may partner na pero naghahanap pa din ng iba. Tanong, magpatotoo tayo para maintindihan natin mga tulad ni Ate Elvira. Ano sa tingin nyo ang dahilan bakit may pumatol sa may asawa na o live-in partner? Kay babae o lalaki, nangyayari yan. A, mas masarap daw magmahal yung may karelasyon na. B, malungkot yung tao kaya marupok at madaling ma-inlove. C, basta type fight, yung thrill talaga ang habol. Boto na, yan. Ano sa tingin nyo, dahilan? Ang nanalo, 52 ba yan? 62? 52%, nako.
Basta type, fight lang. Yan, thrill talaga ang habol. Yan ang talagang sinabi ng ating mga sausawera. Sino gusto magpaliwanag ng kanilang sagot? Taas, taas, taas. No, ayun, nakaping, tingnan natin. Gusto niyan sumagot eh. Yan, dito. Anong pangalan? Angela po. Anong sagot mo dun sa tatlong natin choices? Yung may thrill po. O, bakit? Kasi yun po yung kadalasan nangyayari na kapag pag mayroong karelasyon, ginugusto yung iba pa. Kasi yun yung nakakapagbigay sa kanila ng thrill kapag alam nila na masama yun. Pero yun yung gusto nila. Ay, naku, may thrill daw. Back to you, Mama Carla. Salamat sa mga marurupok. Thank you. Wala akong sinabing name. Thank you, Kuya Alex. Ngayon naman, abangan natin ang masasabi ng ating trio tagapayo sa pagbabalik ng... Face to face. Ngayon naman ay kausapin na natin ang ating trio tagapayo. Unahin natin si Dr. Love. Salamat, Mama Carla. Magandang umaga. Agad pumasok sa isip ko yung Ten Commandments. Thou shall not covet thy neighbor's wife. In Tagalog. Wag mong pakialaman yung asawa ng kapitbahay mo. Yun. Pero naisip mo na may asawa itong tinamaan ng kulog na ito. Opo. At napakasarap ng feeling talagang mang-agaw. Ano? Nakakaharap ka ba sa salamin sa umaga? Nakakangiti ka pa. Pag-aralan mo, kaya ko sinasabi sa iyo, anak, para magising ka rin. Hindi kita hinahatulan sa ginawa mo dahil makasalanan din ako. Kaya lang, pinagdaanan ko na yan. Pagsisisihan mo rin yan pagdating ng araw, ha? So, pag-isipan mo. Fred, lahat ng excitement nasa kanya. Lahat ng excitement nasa bago. At yung luma, wala na sa'yo. Pero sana tandaan mo, nagtiyaga naman ang Elvira sa'yo ng 9 na taon. May mga gabi na ayaw niyang pagbigyan ka dahil pagod siya sa pag-aalaga sa anak mo. Ikaw naman talagang namimilit. That's rape. Tanong mo kay attorney. Rape yun. Baka makasuhan ka. So, pag-isipan mo yan, ha? Itong programa natin, ginigising kayo sa katotohanan. Hindi namin kayo hinahatulan. Ha? Para mabuo natin ang isang pamilya. Maraming salamat, mga Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon, pakinggan natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat, Mama Carl. No? Alam nyo, nasa konstitusyon natin, everyone has the right to life, translation, liberty, and pursuit of happiness. Anong ibig sabihin nun? Lahat tayo, karapatan natin ang maging maligaya. Ang problema sa atin, kuminsan yung kaligayahan natin ay nakakasira ng kaligayahan ng iba. Di ba? Ang sabi niya pag umuuwi ka daw at gusto mo ng sex at ayaw niyang pumayag, ginugulpi mo siya. Domestic violence yun. Physical abuse. Hindi pwede yan. Pwede kang kasuhan ng violation ng Republic Act 9262, yung domestic violence law. Hindi lang physical, emotional, kasi iniisip niya, bakit? Kulang na yung sweldo na binibigay sa akin. Psychological din, emotional, psychological. Kaso yan, ha? Ngayon, yung pinipilit mo siya na mag-sex, may bagong batas. Ang asawa ay pwede nang ma-rape. Tinatawag dyan, marital rape. Kanya pag sinabi ng asawa mo, ayaw ko mag-sex, wag mo siyang pipilitin. Pwedeng magkaso siya ng rape. Ang suggestion ko sa'yo, para hindi na kayo mag-away sa sweldo na yan, idiretso mo na. Sabihin mo sa amo niya, o sa employer niya, o sa boss niya. Tanungin mo, magkano talaga ang sweldo? At sabihin na idiretso na sa'yo. At Angel, 3 yung anak mo, doon ka na lang sa mga anak mo kasi isang araw, iiwanan ka rin ni Fred. Thank you. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan. Pakinggan nating muli si Dr. Camille. Thank you, Mama Carls. Alam niyo, pag sinabi natin na
yung trust, ito yung pagtitiwala, ito yung cornerstone or siya yung sinasabi nating pundasyon para sa ikaw ay magmahal, yung magkaroon ng respeto at commitment sa isang relationship. Kung mawawala itong pagtitiwala na ito, dito nag-uumpisa na ang pamilya ay talagang sabihin na natin, merong pagkakataon na nagbe-break or kaya naman talagang sabihin natin nagkakaroon ng kaguluhan. Sana maintindihan mo rin, Fred, Elvira, pagdating dito, tignan nyo maigi, sino ba talaga ang may kasalanan? Si Fred lang ba? Or ako din ba? Meron din akong pagkukulang. Pag naisip nyo yung mga bagay na yon, doon yung makikita na siguro lalabas na kailangan ang iisipin natin, oo, parehas tayong nasaktan, nagkaroon tayo ng pagkakataon na nagalit tayo, pero yung mga psychological effect, malaking factor yun eh. Kasi kagaya niyan, Elvira, pwede ka magkaroon ng depression, anxiety, tapos nahihiya ka doon sa mga pangyari. Pero lalo ang mahirap dito yung impact sa inyong mga anak. Una, naguguluhan ng mga bata. Paano paglaki niyan, sasabihin ganun, o maghati tayo. Sa'yo yung 3, sa akin yung 4. Diba? Confusion yon. Pangalawa, yung mga bata mismo, pag nagkaroon ng ganung klaseng ideolohiya, anong sasabihin nila? Bakit nagkaganyan kayo? Anong palagi nating nadidinig? Kasi po broken family kami. Diba? Palaging ganun yung mga nagiging rason. Sana maintindihan nyo. Ang isipin nyo, merong pagmamahal, may respeto, may commitment. Mahirap magtiwala, pero pwedeng mag-rebuild ng pagtitiwala sa isa't isa. Yun lang po. Maraming salamat, Dr. Camille. Pakinggan na natin ngayon ng desisyon ng ating mga bisita pagkatapos nilang marinig ang ating trio tagapayo. Unahin natin si Fred. Kuya Fred, diretsahang tanong. Ngayon na narinig mo at siguro naman meron kang mga naunawaan at na-realize no, sa pag-uusap natin. Pero sa dulot-dulo ay desisyon mo pa rin ang masusunod. Dahil ikaw naman ang magdadala ng bawat desisyon na yan. Sino ang pipiliin mo? Si Angel o si Elvira? Si Elvira po. Si Elvira. Bakit, Kuya Fred? Ano ang realization mo? Anong gusto mong sabihin? Kasi namimiss ko na po yung mga anak ko. Elvira, pasensya ka na sa akin kung may nagawa man akong pagkakamali. At hindi ko na uulitin. Elvira, anong gusto mong sabihin kay Fred? Mapapatawad mo ba yung paghingi niya ng pasensya? Siguro po, alang-alang na lang po sa mga anak namin. Gagawin ko na lang po. Kasi hindi rin naman po ako makapagtrabaho. Tsaka baka po, mahinto po yung panganay namin, lalo po kaming maghihirap. Ayoko naman po maranasan lagi ng mga anak ko na minsan po natutulog na walang laman yung mga tiyan. Maghapon po, tubig lang po yung dinidede kasi minsan wala po kaming pambiling gatas. Pagka medyo nakakakilos na yung, hindi na masyadong alagain yung mga anak ninyo, para na rin sa lahat ng mga nanay, tingin diskarte din tayo. Para nang hindi tayo napipilay tuwing nawawalan tayo ng kaagapay sa buhay, lalo na yung mga asawa natin. Diba? Angel, ano ang natutunan mo ngayong umagang ito? Ano po, wag pong basta-basta papasok sa mga ganyang bagay. Humihingi po ako ng pasensya kay Ate Elvira. Focus ka muna sa mga anak mo. Opo. Para pagdating ng araw, wala silang masumbat sa'yo. Opo. Sabihin nila, ang nanay namin, kahit ang trabaho ay ganito, iisipin ganon, diba? Pero ipinagmamalaki namin ang nanay namin. Maraming salamat sa mga bisita natin ngayong umaga. Kuya Alex, ano naman ang masasabi mo? Maraming salamat, Mama Carla. Kaya ngayon karamihan ang tinatawag na office romance.
Marami tayong narinig na, ba't kayo nagkagustuhan? Hindi ko alam, nagising na lang ako, nagusto ko na siya. Hindi totoo yan. Nagsimula yan sa harmless na text, harmless na kumustahan, harmless na, pagpapakita ng mga sweetness, at biglang paggising mo, in love na kayo. Iwasan natin yan dahil may simula't simula yan. Back to you, Mama Carla. Thank you, Kuya Alex. Masakit ang maloko, malalim ang sugat na iniiwan nito. Lalo na sa mga pamilyado, no? Pero bago tayo mag-isip ng hindi maganda tungkol sa ating kinakasama, isipin ang magiging epekto nito, lalong-lalo na sa mga anak ninyo. Ako po ang inyong Mama Carla na nagsasabing ang mga problemang hindi na kailangan pang paabutin sa demandahan, harapin natin face to face!